What's going on guys? This is Mototeki again para sa ating panibagong episode. Dala-dala natin ng RFI Cruise natin 175, no? Bago na yung windshield yan, no? Itong windshield na to pang NMAX to. Konting bracket lang, pasok na. Pwede na sa RFI natin yan. Yan, poging-pogi, no? So for this episode, nakikita nyo ba yun? Laptop yun. Itong laptop na to, no? Gaya na nabasa nyo sa description, no? Itong laptop na to nabili ko lang ng 2,000, no? Actually no power to. No power tong laptop na to. MacBook Pro to, no? 2,000 ko lang nabili yan. So papakita ko sa iyo kung paano ko gagawin pera to. Na ano ko na siya, na check ko na yung RAM niya, yung memory niya. Na-check ko na yung charger niya. So talagang walang power siya, no? Binaypass ko na rin lahat ng mga kailangan, ni power cycle ko na, wala pa rin. So ngayong episode, samahan niyo ako para mabuo natin tong MacBook na to at gawin natin pera, okay? So tara, let's go! Sira yung gloves ko. Ang MacBook Pro nag-range siya ng mga 15,000 to 20,000. Kahit na dual core yan or i5, i3, doon siya nag-range. Ewan ko, basta Apple napakamahal eh. Hindi ko alam kung anong meron, pero sa specs, kung itutugma nyo sa Windows platform na mga laptop, napakalayo ng presyo. Imagine nyo, ang dual core na laptop ng Apple MacBook Pro, sa ranging mga 15k yan eh. Naglalaro sa 15k, may 14, 13 o kaya pataas ang 15k. Pero ang dual core na Windows, no, magkano lang? 2,000 or may 4,000, 3,000, ganun. Kaya hindi natin hindi natin masabi kung bakit, ano ba talaga meron dito kay MacBook, no? So dahil Apple, ganun din sa cellphone eh, 'di ba? Mahal eh. So ngayong araw na to, samahan niyo ako, papunta ako ng Pasay, no? Doon sa Pasay, nandoon ang aking tropa na tumitiran ng yung mga ganito. So mangyari, ang ginagawa ko, maghahanap ako ng mga laptop na sira. Tapos check ko kung may possibility ba maayos o kung hindi, 'di ba? Talagang sugal din kasi pag hindi naayos, wala, kahoy ka, kakahuyin, no? Pero itong laptop na to, no power lang siya. As in, lahat na ginawa ko. Chinek ko na yung memory, at chinek ko na rin yung power cycle niya, no? Nireset ko yung battery. So yun yung mga ginawa ko, pero no power pa din. So in this case, talaga kailangan ko na ng call a friend. So itong tropa natin na taga Pasay, may sarili siyang shop. May shop siya doon. Talaga ito yung taong pinupuntahan ko pagkadating sa mga no power laptop, no? Yung mga akala yung buhay patay na, nabubuhay pa. Hirap naman pinagdadaanan ko ngayon dahil si Breezy Boy hiniram yung ninja ko, no? So ito magagamit natin. Imbis na mag-expressway na lang o papuntang Pasay, no choice ako. So sulit naman minsan ko lang malabas ng malayo-layo tong RFI. Pero mga lods, masasabi ko kung kukuha kayo ng motor at natitipuan nyo si RFI, bang for the buck talaga ang pagkakaroon ng ganitong klaseng motor. Ganitong klaseng motor. Dahil yun nga, bukod sa mura, 90k siya, per month naman is 3,400 sa 10,000 na down payment, no? Ito, down payment ko dito 10,000 lang, hindi ko siya kinash, no? And yun nga, kung nakikita nyo dun sa mga unang post ko, parang gusto ko na siya ipasalo.
no. Pero alam nyo ba guys, kaadat tinitingnan ko itong motor, no, dadalawang isip ako kung papasalo ko pa siya o hindi. Kasi talagang ano ang forma niya talagang maangas, di ba? Maangas siya. Kaya nga may pagsabayan sa mga sa mga Japanese bikes ng NMAX, Aerox. Makipagsabayan sa pormahan, no? Yun ang may ko sa inyo. Kaya nga makipagsabayan sa pormahan. Dahil kung sa specs, syempre panalo pa rin ng NMAX tsaka yung Aerox yan. Iba pa rin pagka Japanese bikes, no? Pero inyo, diba? Yan naman, porma. Tapos ayun nga, gaya na nabanggit ko, itong windshield na to, pang NMAX to. Naikabit ko siya, medyo nahirapan ng konti kasi kailangan palagyan ng bracket para magsakto ang butas. Nagtanong ako kasi kay Rusi kung magkano yung stock na na visor. So kung stock na visor, medyo konti lang konti lang naman yung babaguhin. Pero para sa akin, kung stock visor, kabit na lang ako. Pero tinanong ko si Rosie, medyo i-orderin pa at hindi sure kung kailan makakuha, kuha na lang ako ng NMAX, tapos pagawa ko na lang yung bracket, no. Ayun lang yan, napaka-igsi. Magkano lang yung bracket? 60 pesos. Tapos nahati ko pa sa 4. Pero until now, napakababa pa rin ng ng supply ng ng Rusi RFI. No, marami pa rin naghahanap. At sa mga branch wala pa rin na ganun kadaming supply, no. Hindi natin alam kung anong meron. Pero yung supply niya talagang napakababa, no. Pero ang demand napakataas. Pero good for Rusi, hindi sila katulad ng nung lumabas yung NMAX na na hindi pwedeng cash, no. Puro hanap nila installment. So far kay Rusi, kahit mapakash ka installment, yun tinatanggap nila. So kudos pa rin for Rusi. So andito pa tayo sa sa Las Piñas. Medyo mahaba-haba pa ang biyahe papuntang Pasay. Mismong Pasay Rotonda yon. So balikan ko kayo mga lods pagka andun na ako. Yan na nga mga lods, andito na ako sa Roxas Boulevard. Malapit-lapit na ako doon sa pupuntahan ko. It's 1:18 in the afternoon. Rekta na ako. Pagkatapos ko pagawa yung MacBook, may pupuntahan ako isang tropa ulit na magpapayos ng laptop. So that's what I'm do for a living. Hi. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Heart is pounding, got so damn out of hand. Doing 90 through the city night. Nothing's ever gonna be alright. Not bad. Not bad. Ang sarap tong ang sarap tong sakit natin doon. Well, sa weight ko na 90 something. Hindi sinabi yung totoong weight no. Basta mabigat ako, no, nakaka 105 pa rin si RFI. So kudos for RFI. Paano pa kaya kung naisalpak na natin paggilid nito, di ba? Nagkita na kami ni tropa pero wala na sila doon sa sa pwesto sa may Giselle Plaza, yung katabi ng Metro Point, no. Andito na yung apartment nila, dito na ako pinadiretso para iwan ko na yung laptop, no. Pero sabi nila 2 to 3 days gagawa na kasi ang haba ng pila. Ang daming pila, ang daming nagpapagawa. So priority nila yung mga nauna
So, pero sabi niya, sisingit niya daw yan sa akin. Ever since na high school pa lang ako, sa kanya na ako nagpapagawa. Mga laptop, mga laptop na nabibili ko noon sa Kalakal, yun sa kanya ko pinapagawa. Yung mga board level, tapos palit board, palit speaker, power adapter, mga basta lahat sa kanya ko pinapagawa. Malaki-laki din ang naitulong sa akin ni Tropa na pagdating sa mga pagpapagawa ng laptop. So sabi niya, sure ball na ayos yun, no? Napakadali lang daw nun. Kailangan lang bigyan ng ilang araw para magawa niya. Sisingit tayo at magagawa niya. Sabi niya naman, maayos naman yun. Napakasimple lang daw ng problema. Idadaan lang daw sa makina yung motherboard, tapos yun, sulit yun. Pero agad mga loads, easy money. 2,000 ko. Magkano ba ang sabihin natin mabenta ko siya ng sabihin kung mabenta natin siya ng mga 12 or 10,000. Ay bakit, di ba? Easy money. Putik yan. Ano ba? Yan na. Ito ang pinakagusto ko dito eh. Yung masasagat ko to. Pag big bike yung gamit ko, syempre yun, E1. Naka tayo, naka-scooter gaming tayo eh. Yeah. Ako sumiyo. Putang ina. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Heart is pounding, got so damn out of Lakas naman nun. Nakakatawa tayo. Well, I don't care. Basta masaya ako. Wala akong pakialam. Sarap biyakin yun, no? Pag gamit ko yung CX-6R. Papatulang ko yun eh. Si Patol eh, no? Wala eh, gamit ni Breezy Boy yung si gamit ni Breezy Boy si CX-6R eh. Actually wala pa palang pangalan yung CX ko, no? Kaya mo na. So gatsalyan tayo, magsusukat. Nakakaano yung sukat eh, no? Mga loads. So yung Dr. Ray Santos, yung bike lane, nuhuli daw dun. Kaya dapat medyo tayo, medyo ingat-ingat at medyo magmasid-masid tayo sa lugar. Kasi pagka tatanga-tanga ka, wala, huli ka. Ano kaya yun? 1.5? 2.5? Kahit na, basta ano yun, ticket din yun, laking bagay din yun, no? Kahit na ba sabihin mo 700, 300 yan, basta laking bagay yun. So yan mga lads, no, didiscuss ko na lang sa inyo kung paano ko gawin na yung laptop na yon para maging pera. So obviously makikita nyo naman, no, binili ko yung laptop na yun ng 2,000, tapos pinasa ko sa Tropa na talagang medyo advanced yung level niya pagdating sa pag-repair ng laptop. Papasok ko sa kanya. Ngayon pag naayos, siyempre meron naman akong professional fee para sa kanya, no, ibibigay ko naman sa kanya yon, yung nakarapat para sa kanya, di ba? Once na gawa na yon, bebenta ko na ngayon to. So pag nabenta mo yon ng ayos at walang problema, easy money yon, no? So ganyan ginagawa ng mga ng mga nagba-buy and sell, no? Kahit mga sira, binibili ko. Binibili ko yung mga laptop. Pagka bili ko ng laptop, kahit yung mga CPU, binibili ko yan.
Pagka binili ko yan, at check ko kung ano yung sira or kaya kung ano yung ma-upgrade ko, i-upgrade ko siya tapos benta. So ganun lang ang ang ikutan dito. Katulad niya nung nakaraan, nakakuha ako ng yoga, no, naka-yoga. So si yoga yung convertible na pwedeng gawing ganun, no, na tutupi siya ng ganun na laptop na touchscreen tapos manipis. Nabili ko siya ng sira na yung board at eventually hindi na rin siya napagana. Talagang RIP na sa board. So kung magkano lang yung nabili ko, nabenta ko siya ng ganong halaga. So ganun ang walang talo, diba? Kasi binibili din naman ni tropa yung yung mga laptop na hindi na nabubuo. Kasi pinipiyasahan na, tulad ng mga hard drive, memory, yung screen, keyboard, yung case. Laking bagay yun. Sabihin natin yung 3,000 na bili niya, pagka na chop niya yun, ang laking bagay yun. Wala lang 3,000 yun, ha. Screen pa lang, touch screen, magkano? Yung regular screen ng laptop, magkano? 4,000, 3,500, ganyan. Yung touch screen pa kaya 4K pa pala yun. Oo, mga nasa 8 milyon. Panalo. Pero yun nga lang, mas madali nga mabebenta kasi mas marami siyang nire-repair. Yun. Okay, kaya kung sa iyo mga lods, kung may mga laptop kayo o mga desktop na sira, huwag nyo munang itatapon, no, ibenta nyo sa akin. hindi. Ibig ko sabihin, kung may laptop pa kayo na sira o kaya desktop na sira, huwag nyo muna i-dispose. No, huwag agad-agad kayo maniniwala na na sasabihin ng mga technician, board level na to, wala nang pag-asa to. Hindi, mali yun. Kahit motherboard ng CPU, kahit video card, yan, nabubuhay yan. Kayang-kayang buhayin yan. No, so sana marami kang natutunan sa video na to. Kahit walang kakwenta-kwenta, no, maraming salamat. Maraming salamat at tinapos nyo yung video na to. At until my next episode, maraming salamat sa mga subscribers ko. Kung hindi pa kayo subscribers, like lang kayo, share, subscribe na kayo dito sa YouTube page ko. Okay guys, see you again in my next episode. Bye bye.